Kabilang din sa kinukonsidera sa pag-aaral ay ang kakayahan ng gobyerno na maibigay ang taas sweldo. Ngayong 2024, pinag-uusapan po ng ating PCG at ng DBM together with the consultant na na-engage po ng ating departamento ay kung una, comparable po ang ating salary ng pamahalaan sa private sector. Ikalawa, kung may mga sector or position na hindi pa po comparable, gaano po kalaki yung itataas. At ikatlo po, ito po ba ay i-implement ng similar to the previous salary standardization law, how many tranches? Dinig po ni Director Gerald Handa ng Organization, Position, Classification and Compensation Bureau ng DBM. Pero ayon po sa Confederation of Unity, Recognition and Advancement of Government Employees Encourage, hindi na kailangang ipantay ang sweldo ng mga taga-gobyerno sa pribado sektor at mas kailangan po nila ang sahod na nakabubuhay naman ng pamilya. Sabi na sa Ligang Batas na nakabuhay na sahod, hindi yung market-based po, specific sa private sector. At sabi din po na sa Ligang Batas, ang mga manggagawa may karapatang makialam at pagsasagawa ng mga batas at patakaran na may kinalaman sa kanila. Stakeholder ang tawag po doon. Kasama niyo naman daw po yung mga manggagawa sa mga plano. Dinig po ni Manny Baclagon. Siya po ay Secretary General ng Grupong Courage. Iginit din po ng grupo na napapanahon na po ang dagdag sahod sa mga government employee. Sa bawat tulong ng Pilipinas, sa bawat ising ng gobyerno, makakita na kayo ng mga empleyado na nanawagan na dapat